So ngayong araw is December 25 at babiyahe tayo ng Uber Eats. Ayan, nakita nyo naman, nandito na yung bag natin, kita nyo sa thumbnail natin. So ipapakita ko sa inyo yung streets ng Tokyo ngayong December 25 mismo at tingnan natin kung marami na mamasko. Pero yun, wala yun dito. And yun, tara, biyahe na tayo. Okay, so teka lang, bago natin simulan itong video na to, pakita ko sa inyo yung date talaga ngayon kasi baka di kayo maniwala eh. Wala kasing pinagkaiba yung araw ng Pasko dito sa Japan. Sa normal na araw, iisa lang. Okay, so ayan, open tayo ng Google Ayan, date today in Japan. Ayan, kita naman, Thursday, December 25, 2025, date in Tokyo. Ayan, Google yan refresh pa natin. Ayan, Google yan. Yan yung eksakto. And ang oras natin is 11:43. So 11:43 ngayon dito sa Japan, no? So siguro sa Amerika, magpapasko pa lang sa kanila ngayon. I-correct nyo ako kung mali yung sinasabi ko Pero kung tama yung pagkakaalam ko, late doon. Maraming promo ngayon yung Uber Pero ayan, mag-online na tayo ngayon. 11:51. Antay-antay lang tayo ng order muna dito. And siguro ikot tayo. Hindi, bibili pala ako ng tubig. Kaso walang tapunan. Hindi lahat kasi, madalas kasi mga itapat ng mga vendo machine. Ayun, meron na tayong order. Accept na natin. 466 to pick up. Dalawa rin yung deliver. So pagka-online natin, meron agad pumasok na order, no? Wala pang 5 minutes. Meron na tayong order. Patungo na nating pick up. Nahin na natin. Alright. Saan na yun? Alright, so first pick up tayo. Matsuya. Okay, so mali tayo kasi dalawang pick upin natin. Isa dito sa Matsunoya. Then meron pang isa. Kaso ang mauuna dun sa isa Kaya hindi pa lilitaw sa akin yung code. Hindi ko pa masasabi yun dun sa... So dito muna tayo. Tama, dito nga. Isya. Ohayou gozaimasu. Soba desu. Ito, 1B9 desu. Hai. Buksan natin ito habang nire-ready niya. Maraming order Mahaba ng resibo Pero maliliit lang naman yung order dito. Napakarami nilang putahe Napakaraming klase para sa maliit na ganitong shop. Tapos hindi siya mahal. Tagpa 500, 600 lang. 1B924 Hai. はい、お願いします。 Ay, arigatou gozaimasu. Alright. Ganun minsan yung pinapa-scan pa Minsan nailagay ko na sa lagayan Ayun. So, complete pickup. Kailangan ma-scan mo muna yung resibo Continue to next stop na tayo. Okay, so balik na tayo doon sa pinuntahan natin kanina. Kasi doon na tayo mag-pick up ngayon. Hindi kasi sabay kahit dalawa kasi yung pick up. Isa-isa lang talaga muna lalabas yung details nung kukunin mo. Pero yung location, makikita mo na. Iwan na lang natin to dito. Okay. Like tao. Okay, sa mga Uber desu. Ito, 16E9B desu. この3つですか? はい。お願いします。ありがとうございます。Second order. Tanghalian kasi. Daming tao. Kasi mga order talagang full pack yung mga order ngayon. Okay, so start na tayo mag-deliver. Hirap lang ngayon kasi naka-jacket pa tayo na makapal. Tapos yung suot ko medyo makapal din. Okay. First stop natin, 7 minutes. 1.7 kilometer. Tapos yung kasunod na itong i-deliver, malapit na lang din.
Lapit lang rin doon. Since nga hindi naman sila nagse-celebrate ng Christmas. Ganda ng halaman, no? Pulang-pula. Pagka nagkaroon kami ng garden, mag-aalaga ako ng ganyan. Ganda eh. So since hindi nga sila nagse-celebrate ng Christmas, no? Hindi holiday ang 25. Di ba sa Pinas, holiday yan? Dito, normal na araw. Mabuti nakita tayo ng basurahan. Tapon na natin to. Tapos bili mo na akong tubig. Nakakatuyo kasi ng lalamunan din talaga yung ano, lamig. Bili tayo na itong tubig na. Okay. And ano ba una nating bibigay? Itong Matsunoya. Yung last natin pinick up, yun yung una nating i-deliver. Ayan, nakita nyo, mayroong ambulansya. Hihinto lahat yan sa sasakyan dito. Ayun, nagsigilid. Hindi ko na ma-zoom eh, kasi action cam gamit natin eh. Pero pauunahin nila yan, siyempre. Ayan yung stoplight, naka-red. Pero di rin muna tayo tatawid dito, kasi dyan yung ambulansya. Ayan, saka lang nag-aalawan yung mga sasakyan, kahit naka-go na tayo. Wala katao-tao sa kalsada. So naisip ko lang, no, kung sa Pilipinas, ang dami ng batang nag-iikot, namamasko. Di naman nga kami nagpapasko, pero syempre, yun yung nakikita ko sa paligid. Tapos, meron mga matitibay sa inuman na hanggang ganitong oras, umiinom pa din hanggang umaga. O kaya naman, yung iba tulog na, sobrang lasing. Dala akong hand cream kasi yung kamay ko, ayun, nakita nyo. Ako kita sa camera, nagbabalat sa lamig. Tapos gloves, pwede naman. Pero ayoko muna mag gloves ngayon, nasasagabalan ako eh, kaya naman. Pag tanghali, kaya pa. Pero kung gabi na, yun, talagang mag-gloves na pag bumiyahe ng gabi. Nakabili na rin ako ng magandang gloves, yung natatanggal yung sa daliri para pag magta-touch. Hiningal ako doon. Pataas eh. Kahit sabi may motor to, gusto kong mabilis natin maihatid. Hinataw ko na. Ayan, exercise. Palakas ng cardio. Pwede na tayo pumasok dito. Ngayon, makita na natin yung itsura ng mga looban. As usual, may bahay, may mga sasakyan, walang tao. So, meet at the door. Itong order natin ngayon. Aabot natin sa kanya. Dito sa building na to. Ay, mali. Kabila. Likod to eh. May dadaanan ba? Meron. Cory. Dito. Saan tayo? Meron silang designated parking. Saan tayo sa labas? So yung Matsunoya. Ang dadali natin. Dami na ito. Hiwa-hiwalay ng plastic. 3. Doorbell muna tayo. Hi. So sabi niya, lagay ko na lang daw sa may harap. Pero may pin siya eh. Isa. Hi, Rokay des. Eto, Bangot te. Sangsang 03. Eto gozaimasu. Inulit niya yung sinabi niya na ilagay ko na lang doon sa may harap daw ng entrance niya. Saan tayo? Alright, then. Labas na tayo. Next natin, 4 minutes away. 1.1 kilometer. Medyo malayo rin pala. Kala ko malapit. Medyo maganda tong lugar dito eh. Medyo mataas na to eh. Ayun, makita nyo, pataas na naman ako ng pataas. Pakonti. Kanina, matarik. Kasi ito naman, nandito na ako sa looban. Tatayo ng bahay oh. Mga bahay dito sa Japan, usually
Mga gawa sa kahoy talaga. Pero matibay yun. Kahit maglindol-lindol, hindi yan basta babagsak. Ito ang ganda ng ganitong puno. Ayun, ang ganda. Kaso parang nakakatakot. Matirhan ng ahas, ganun. Gasto sa preno pag ganitong mga pababa eh. Hindi naman tayo pwede maghataw ng dire-diretso kasi delikado naman. Ito, truck ng basura yan. May pumasok na order. Kunin ko na to mamaya para pabalik. Pagtapos natin dito, meron na kaagad tayo nakaabang. Diba? Walang pinagkaiba. Kung naman napanood niyo yung ibang series natin ng Uber. Kung ano yung itsura ng kalsada, ayan, yung mga construction, tuloy na yung araw. Mga ginagawa sa kalsada. Ayan, daan tayo. Sarado kaya? Makadaan? Makadaan siguro. Sa kabila pala yung ginagawa. Dito makadaan. Buti na lang. Kasi kung hindi, ikot tayo eh. Yun na may mga batang naglalaro sa park. Parang normal lang talaga. Alam mo ba kung first time mo dito sa Japan, yung first time mo magpapasko, tapos di ka uwi sa Pinas, iyak ka talaga. Lalo yung mga talaga nagsiselebrate ng Pasko, no? Yung talagang grabe maghanda sa bahay nila, talagang pinaghahandaan, mga ganun, party talaga. Iyak ka talaga dito sa Japan, sigurado. Yung mga nanonood neto na nandito sa Japan nagtatrabaho, alam niya, kakainin ka ng lungkot sa ganitong panahon. Pero ako naman, sanay na ako. Kaya okay lang. Tapos wala rin kami yung Pasko talaga. Kung ikaw yung ini-enjoy nyo talaga yung Pasko buong pamilya sa Pinas, iyak talaga. Isya. Saan to? Di nasagot ah. Uba desu. Omatase shimashita. Arigatou gozaimasu. Isya. Alright. So pick up ulit tayo. 5 minutes away. So yung balikan ko yung sinasabi ko kanina, no? Halimbawa, first time mo mag New Year, magpapasko, lalo Pasko, di ba? Kahit lalaking lalaki ka, buong buo ang loob mo mag-ibang bansa. Pagdating ng Pasko, sigurado iyak ka. Susundan pa ng New Year, ay yun talaga. Pasko, bagong taon, nagbukas ka ng Facebook ngayon, nakita mo yung mga posts, ayun, durog ka talaga. Pag first time mo Kaya yun, kung ikaw nasa ibang bansa rin, kwento mo naman yung first Christmas and New Year mo dyan sa baba. Para at least malaman din ng iba nating kababayan yung naging feeling nyo or sitwasyon nyo nun nung first time yung kung gaano kahirap. Ayun, ang daming bata pa uwi. Alam nyo ba yan? Yan suot-suot nilang mga bag na yan, napakatibay niyan. Yung parang backpack na solid na matibay. Tapos parang ilang taon gagamitin nila malalaman ko pa yan pag lumaki-laki na si Yukito at kailangan yun. Tapos hindi rin mura yon, mahal yun. Parang mga 30,000 yen hanggang 100,000 yen. Ngayon, ang daming bata Oras ba ng uwian? Alas 12. Papasok. So kung sa peso, 30,000 yen, nasa magkano ba yun? Siguro mga 12,000 pesos. O sabihin na lang nating 10,000. 10,000 peso yung pinaka mura na ganong klase ng bag ng elementary na student dito. Na makita nyo, masasalubong nating tao, yung mga may pupuntahan, siguro papasok sa trabaho, uuwi, mamamalengke, mga bata na nagpupunta sa school. Kahit December 25 ngayon, may nagpapaad. Kunin ko na to para makarami tayo ngayon. O siguro mga 5 deliveries, tapos uwi na tayo. So kunin ko lang yung goal ngayong araw kasi mayroong incentives para mga 3 trips or 5. So tapusin ko lang yung 5 kasi nga mag-edit pa ako ng video 25 ngayon. Gusto ko makapag-upload ng isa mamayang gabi. Tapos ito, i-edit ko na rin kagad para at least sakto pa rin sa season. Hindi ko na siya palalampasin ng 1 linggo pa. Basta pagtaas ko mag-edit kahit next day, 2 video ang na-upload natin. I-upload ko na kagad. Tapos ayun, kung makapasin nyo yung spalto, medyo basa-basa. Maulan kasi kahapon pa lang umuulan Ngayon hindi pa tuyo talaga. Lalong mas matagal matuyo yung kalsada ngayon kasi malamig. Tapos walang araw, medyo cloudy.
So may nagtanong pala, no, bakit ko daw inaangat yung order pag nagdo-doorbell ako. So para sa hindi masyado familiar, meron pong camera yung doorbell na yun. So bukod sa nakakapag-usap kami nung tao dun sa loob, nung nag-customer, nakikita niya rin ako dun sa labas. Kasi may camera, kaya naangat ko na yung order nila para alam na kagad na Uber Eats yun. Binubuksan na kagad yung pinto. Ano pala itong pipick upin natin? McDo yata. Hindi ko pa na-check eh. Teka lang. McDonald's. Okay. Ay, dalawa na pala to. Dalawa pala yung pipick upin natin dito. Isa. Amoy na amoy ko na yung fries. Check natin. Tayin lang muna natin. Na ipine-prepare pa lang. Dalawa pa naman to. Mukhang busy ngayon yung McDo eh. Konnichiwa. Uba desu. MD418 ですか？はい。あと MD518 です。これ MD518 です。はい。こっち MD458 です。はーい。お願いします。ありがとうございます。Dami na itong order. 9649です。どうございます。Alright. So na-pick up na natin ang bigat sa bag. First delivery natin, ang bigat sa bag. Ang dami. Buti malapit lang, 4 minutes away lang. 800 meters. Okay na rin yun na na-add yung isa kasi malapit lang. Kung tama ang tingin ko kanina. Kasi mabilisan ko lang in-accept eh. Grabe busy ng McDo ngayon kasi alauna eh. Pero hindi dahil Pasko kasi gano'n naman lagi pagka rush hour. Rush hour, basta yung ganong oras, na lunchtime pala, lunchtime. Yan yung tamang term. And pag sa ganong mga pagkakataon, nandahin natin talaga, nagamit talaga yung laki ng bag natin. Kasi meron mga nag-Uber dito, hindi sila bumibili ng Uber bag. Ang ginagamit nila, may nabibili kasi sa Amazon na medyo mas maliit. Ito kasi malaki masyado siya di ba? Pero at least na ma-maximize natin ang ganon. Hindi nabubugbog yung pagkain, ilalagay natin siya. Tsaka ang pinaka-purpose kaya ganito kalaki to para sa mga pizza na malaki. Pero hanggat maaari medyo iniiwasan ko yun kasi iingatan mo yung pizza, lalo yung malaking box. So bubuksan ko pa yung ilalim. Meron dito sa may harap ng Uber Eats, ng Uber bag natin, na naipo-forward siya para magkasya yung large na pizza na nakahiga. May tumatawag po mga kabatch ko ng high school sa Pinas. Shoutout sa inyo. Nagtatrabaho ako. Alam, magkakamustahan, syempre Pasko. Pero hindi ko na masasagot. Ayan tumatawag sa GC Sarap na yan sa Pinas, chill na lang, upo-upo. Yung surroundings, lively. Nag-vibrate yung phone ko. Tapos syempre, ang daming handa, ang dami pang pagkain. Mga natira kagabi. So marami pa rin aalmusalin. Dito ulit tayo. Dito sa lugar na to, wala na McDo dito Doon lang sa sunod na station mula dito Kaya talagang pag nag-order, dito manggagaling. Dito na yata tayo. Ito na. Dito na tayo. Alright, hatid na natin to. Ito pala yung intercom nila. Bumada sa... Hindi ko marinig yung intercom dito kasi nasa may highway sila. Nag-moist yung mainit kasi yung burger. Nabasa, parang nagbasa-basa tuloy yung
Kailangan ko ayusin to para maganda tingnan. Nag-moist eh kasi malamig sa labas. Mas mainit yung burger. Mali. Kabila pala. Mukhang dito sila sa dulo. Picture na natin. Alright. Complete. Next tayo. Meet at the door. 1 minute away. 150 meters. Isang straight lang to. It's okay. Okay. Let's go. Naku, naabutan pa tayo ng daan ng train. Okay lang. Lapit lang naman tayo. Isang straight lang. Meron mga nagpo-photography ng train eh. Ito kasi parang ang angas ng dating ng mga train dito. Malapit na tayo. May kanto. Ito. Dito. Parang mali. Hindi yata ito. Ito lang. Hinden. Apartment type daw. Dito. Tama kaya ako? Ba't dito nakatutok? Wala namang akyatan dito. Ay, tama na nga ako dun sa kanina. Charrier. C. C kasi yung naka-English yung pangalan ng building. Letter C nagsisimula. Tapos dito in Japanese, S nagsisimula. Shi. So, kaya ako nalito. Kala ko mali. Eto na nga yan. Hindi ako siguro. Dito na lang tayo. Dahil pa naman ito. Dami na itong order niya. Siya. Let's go. Pasok tayo. Tanghalian talaga to. Ang dami. Uba des. Gaishimasu. Sa elevator. Parang nakapag-deliver na ako dito isang beses. Yun. Alright. Yan ang order niya. Ito puro drinks nilagay ko dito para magkakasama. Ito naman yung mainit. Yung mainit talaga, nagmamoist. Dahil nga malamig, tas mainit yung nasa loob, tas naka-plastic. Laki rin na ito. Hindi halata dun mula sa labas, ha? Ayun, no, lawak pa pala dito. Kaya tayo. Umatasushimashita. Ito, saimasu. Okay. Confirm. Saan yung elevator? Yan na naman ako eh. Ayun. Op. Ay, hindi ako maabot. Bumaba. So, naghihingi na naman ng selfie yung Uber. Selfie na naman. Sama ko kayo, ah. Hindi tayo makakabiyahe pagka hindi tayo nagpicture eh. Nakailan na tayo? Apat na. Meron na tayong 1.5. Isang oras, meron na tayong 1.5. Not bad. Sana ang labasan ulit. Ay, mali ako. Ay, mali talaga. Dito kasi. Pupunta ako dun sa backdoor eh. Ay, paano to? Patay. Hindi ko na naman alam. Touch siguro. Touch nga. Okay. Ganun ulit. Wala kasing yung parang napipindot mismo. Okay, so okay na siguro yun.
Or kuha pa tayo na kahit isang order para 5. Pero okay na siguro yun kasi mag-i-edit pa ako eh. Ito naman, itong dinadaanan natin ngayon, pinupuntahan natin, merong, ayan, sa may malaking building, Maruetsu tsaka Shimamura. Diyan kami sa Shimamura namimili ng mga pang budget na mga damit. Wala na siyang brand pero kung ano yung ginagamit ng mga Japanese, yun yung makikita mo dyan. Tapos ayan, normal lang yung mga tao, nagmamalengke. Talagang wala kang makikitang pinagkaiba, as in wala talaga ngayong araw na to, December 25. Wala, yun lang talaga, yun na yun. Ito na yung itsura dito sa lugar namin. Tapos share ko na lang rin, plano pala namin sa New Year, iniisip namin lumabas kasi nga kung dito kami sa Japan, kung dito sa may bahay namin kami mag-New Year lang, is kung ano yung nakikita nyo ngayong araw na to, yung inikot natin, kung ano yung itsura niyan, ganyan na ganyan din sa New Year, parang wala lang talaga. So para mas ma-feel namin yon, merong mga lugar dito sa Tokyo kung saan merong nagka-countdown pero hindi namin kaya sumama sa countdown kasi syempre madaling araw yon. Tapos si Yokito, di ba? Mapupuyat plus malamig sa madaling araw, sobrang lamig niyan. So mahihirapan naman kami. Pero meron kami nakita na merong pa fireworks ng New Year. So siguro pupuntahan namin 'yon. 'Yun ang plano namin. Then 'yun, uuwi kami sa bahay para mag-celebrate ng New Year. Syempre mas maganda rin naman na nandun tayo sa sarili nating bahay kapag papasok yung bagong taon. Alright, so 'yun, sa pagbiyahe natin ng isang oras, kumita tayo ng 1,533 yen. At gusto ko na i-edit to. Gusto ko na rin tapusin yung ine-edit ko na nag-unbox si Yokito ng mga regalo niya. Siyempre malamang nauna nyo na napanood yun sa mga oras na to. Gusto ko na gawin yun, kaya gusto ko na umuwi. Tapos siyempre para makapagpahinga na rin tayo. So kung sa peso, kumita na tayo ng 578 peso. So yun, mabilis lang, isang oras lang. Tapos 4 na delivery lang. So parang sabihin na natin kada isang delivery 15 minutes. So ang dami pala nagtatanong na itong ano ko, tawag nito, yung holder ko ng phone. Hindi ko naman alam kung branded talaga yun o magandang brand. Basta yan yung brand niya. Ayan, basahin niya na lang. EREF ba yan? AY. Ayan, tapos kasi ang dami nakapansin na isang pitik ko lang. Ayan, quick lock lang kasi siya, quick release. So yun lang naman yung sinearch ko nung bumili ako nito online. Tapos ayan, ito pala isang setup natin para sa isang camera. Nakalimutan ko anong brand to, pero magandang klase na yung binili ko kasi syempre pang outdoor natin siya gagamitin. Tapos maganda yung kapit na ito. Ayan, kahit alugin ko yan, sobrang tibay. Tapos madali lang siya tanggalin. Nandito naman yung isang camera natin. Tapos ayan, namomonitor ko doon. Ayan yung mga gamit nating equipment. Ito is Action 5 Pro. Then ito yung karugtong netong kalahati dito. Yung camera ngayon na yan is DJI Nano. So parehas DJI yun. Nasa may release pala tayo. So dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.